Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with Miss Ami Perez. Kamusta sa lahat ng mga sausawero at sausawera? Handa na ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Okurayan, ready na rin ba? Aba, kami ready na dito. Ikaw, Hans, anong balita? Ready na rin siyang Ami! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face! Sinong sisimangot? Face to face! Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Pag talikuran, harapin mo. Good morning mga kapatid. Naku po, sana'y maganda ang gising nyo ngayong umaga para naman po maging mas masaya ang inyo pong pagharap sa mga dapat inyong gawin sa araw na ito. Pero teka muna, bago lahat yan, simulan po ninyo ang inyong mga gawain dyan sa inyong bahay. Abay, sasamahan po muna namin kayong pag-usapan ang mga issue ng ating po mga kababayan dito lamang po sa nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air at talaga namang hanggang sa internet po. Tuloy-tuloy ang pagsama at pagsuporta po ng ating mga kababayan dahil sa nakakataba ng puso, walang tigil po ang papuri po nila sa ating show. Diyan po sa ating Facebook na fan page. Narito po ang ilan sa mga mensahe. Ito'y galing kay Dolores Parisi. Sabi niya, "Hi! Galing talaga ng face-to-face siyang Ami kahit nandito ako. Wow! Sa France! Malayo sa ating bansa. Aliw na aliw talaga ako para akong sira." Tatawa pagkatapos iiyak sa mga napapanood ko. At sana mabati mo naman ako pati ang mga mahal ko sa buhay dyan sa Makati na parati ring nanonood sa'yo. At sana ang Ina Magenta mapanood ko rin sa internet. More power ulit sa inyong lahat. Maraming salamat! Naku, may mga kababayan pala tayong nanonood sa France. Ito naman galing kay Hope Losande. Lalo, hi Miss Emmy and Hans. Every day I watch your show and every day I learn new things. Aba, nakakatuwa naman. I shall again be a lupon here in our barangay and I will appreciate so much if you could feature cases covered by the barangay mediation process like yung mga oral defamation, theft, etc. complete with all informations regarding said offense. Though sometimes you flash this on screen, I wish you could do it on a daily basis. Sige po, susubukan natin. Thank you very much and more power to your show. And by the way, I'll see to it that I refrain from hearing cases ng 10:30 daw para makapanood pa daw siya ng show. Maraming salamat! Maraming salamat talaga sa lahat ng ating mga sausawero at sausawera sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Salamat talaga. Ako pa rin po, ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, kasama natin siyempre ang ninong ng mga sausawero at sausawera. Abay, ninang daw. Nagkamali naman ako. Eto po, si Ninang Hans Mortel. Maraming salamat, Siyang! At ako halatang-halata sa aking kasuotan, Christmas! Yay! Lapit na! At syempre, ang aming wish, ngayong malapit na po ang Pasko, sana naman, itigil na muna ang away. At yun nga din sana ang mangyari ngayong araw na to dito sa ating programa, hindi ba? Pero wag ko kayo mag-alala. Mahirap man ang kanilang suliranin, meron tayong 3 taong sigurado na makakatulong sa kanila. Ito po ay walang iba, kundi ang ating Trio Tagapayo! Abay, pinagsama-sama namin ang 3 sa mga pinakamahuhusay na legal expert,
psychological expert, at syempre ang ating spiritual expert. Kailangan kasi syempre buong-buo ang solusyong maibibigay natin sa ating mga bisita. Unahin po natin ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office of the Philippines. Napakahusay, scholar all throughout her life. Chief Public Attorney, Persida Rowena Acosta. Ang ikalawa nating tagapayo, naku, eto po, nag-aral din ng abogasya lingid sa inyong kaalaman. Pero mas minabuti niyang sundan ang kanyang bokasyon bilang Reverend Father. Wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Ang ikatlo naman natin, ako, eto sanay na sanay sa usapang pambata. Dahil naging guidance counselor po ito. And in fact, hinawakan niya yata ang, kung hindi ako nagkakamali, ang Division of Manila noon bilang isa sa mga chief guidance counselors nga. At ngayon, family counselor and psychologist, Dr. Camille Garcia. Oh, di ba? Saan pa ba kayo makakahanap pa ng mas eksperto pa kaysa sa tatlong yan? At ito pa ang isang eksperto. Eksperto sa pag-ilag sa mga nag-aaway. Siyang Ami Perez! Totoo, yan ang aking special talent, Hans. O, eto na, magkakapatid po sa ina, masama ang loob sa isa't isa. Bahay po na naiwan ng ama, inaangkin at ipinagdaramot daw di umano ng lehitimong anak. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Kapatid, laban sa swapang na kapatid. Pinakasama ng loob ko dyan sa kapatid kong yan, napakaswapang. Di nawalan ako ng tirahan. Inaanuhan ako ng nanay ko na makapagdugtong ng bahay sa kanila. Kaya lang, siya talaga ang ayaw pumayag. Siya ang perming kumukontra. Laging iniisip niya na yung kakawawain namin siya, lalo na pag nawala nanay ko. Hindi ako swapang. Ang ayoko lang patiran siya sa bahay namin. Kasi nga, masyado siyang adik sa babae. Eh, makikita ng mga anak ko yun. Wala akong matiran, wala akong maano. Tignan mo mga anak ko, nagkahiwa-hiwalay. Masyado negatibo isip mo eh. Tsaka ang alam ko sa magkakapatid, nagtutulungan. Ang nangyayari, ako ang pinagtutulungan. Ayoko talagang tumira sa bahay namin siya. Tuluyan na nga bang magkakawatak-watak ang magkapatid sa ina? Yan ang talakang inyong masasaksihan dito sa Face to Face. Mga kapatid, ang loob sa kanyang kapatid sa ina. Dahil nga daw po inaangkin at ipinagdaramot di umano niya ang kanilang bahay, pati na po ang kanilang nanay. Narito po makakausap natin si Mang Diosdado del Carmen. Pasok! Mang Diosdado, magandang umaga po. Ano po ang nangyari sa inyong magkapatid? Bakit kayo nagkaroon po ng samaan ng loob? Kaya po kami nagkaroon ng samaan ng loob nung nawalan po ako ng bahay. Maano po ako sa kanila eh. Gusto ko pong tumira, ayaw niya ang payagan. Nasunog po yung bahay ko. Yung pong mga anak ko nagkahiwa-hiwalay po. Dahil wala nga po ang bahay. Sino po itong kapatid niyong ito? Si Jocelyn po, yung bunso, si Joy. Kanino po ang bahay na yon? Sa nanay ko po. Sino po bang ibang kasama pa doon sa bahay na yon? Yung asawa niya at saka yung 8 anak. At saka nanay ko po. Ang itsura po ba nung bahay ay may mga pinto-pinto na pinauupahan? O... Meron po. Meron. Meron po. Kaya ang pinakikiusap niyo parang bigyan kayo ng isang pinto. Opo. Gaano po katotoo, batay sa napag-alaman po namin na kung bumibisita kayo doon sa nanay ninyo, ay sobra-sobra daw at talagang tahasang kayong pinapaalis. Yun na nga po ni eh. Joy. Bakit daw po? Hindi ko nga po maano. Miski kami po magkakapatid, talagang wala po talagang maano eh. Nung pong maliit siya, inaalagaan pa po namin. Pero nagtaka po kami. Ilan po ba kayong magkakapatid? Sa una, ilan po? 5 po. 5. So si Joy, Pang-anim po. Ano siya na po yung bunso. bunso. Siya ng bunso. Nagsosolong anak po siya doon sa ano. Doon siya sa po yung bunso second sa- husband ng nanay po ninyo. Opo. Hindi naman po namin siya pinagdadamutan. Hindi naman po namin siya inaanon. Pero Wala ni isa po sa inyong magkakapatid ang, kumbaga, medyo ginipit siya. wala po. Sa amin po magkakapatid, alaga po namin po siya nung ano eh. Nagkahiwa-hiwalay lang po kami. May kanya-kanyang pamilya na po. Yung po bang stepfather ninyo nung kayo ay lumalaki, naging maayos naman ho ang pakikitungo sa inyo? Maayos naman po, kaya lang, sa amin magkakapatid, ako kalabang mortal no stepfather namin. Kasi kada malalasing po siya, walang bukang bibig kundi manungayaw
magmura. Minumura kami ng minumura. Kaya pagka po minura kami, talaga Mga ilang taon po si Joy noon? Nung pong mga ganong Kasi ang iniisip namin, baka dahil sa nakikita ni Joy yun, na ginagawa ng kanyang tatay sa Opo. inyo, inakala niyang yun ang tama at normal na dapat napakitungo sa inyo. hindi naman po siguro. Nakaramdam po ba kayo ng pagmamahal mula sa inyong pangalawang ama? Hindi po. Wala po. Bakit? Kasi nga po, wala pong ginawa. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, kada uwi nga po ng bahay, lasing. Kaya ako po ang kalabang mortal nun dahil pagka Pero po Mang Diosdado, meron po ba kayong nakikitang konkretong dahilan kung bakit talagang ayaw kayong patirahin doon ni Joy? Para sa akin po, wala naman po akong nakikita na Sa ibang kapatid nyo, maayos naman ho siya makitungo, makibagay. Nakikitungo po siya, kaya lang, yung parang balik harap po, Baka may kasalanan po kayo kay Joy. wala po. Ano po ang reaksyon ng nanay nyo sa lahat ng ito? Dahil syempre, mga anak niya kayo at nag-aaway kayo. Yun nga po, ang nanay ko, pirmi namamagitan, pirmi nag-ano, kaya lang talagang ito lang kapatid tunto, napakatigas po talaga. Umiiyak na lang po nanay ko. Mga kapatid, tawagin na po natin ang inirereklamong kapatid po sa ina ni Mang Diosdado na umaangkin daw po at nagdaramot di umano sa karapatan sa kanilang bahay at pati na atensyon sa kanilang nanay. Narito po si Jocelyn Alfonso. Pasok! Ate Jocelyn, narinig mo lahat ng ikinuwento ng iyong kuya Diosdado. Gaano katotoo na ayaw mo siyang patirahin? Kasi nga po, kasi may mga anak din po ako. Siyempre, iniisip ko pag nagsilak yun, adik sa babae yan eh. Siyempre, iniisip ko kung nagdadala siya ng babae sa bahay namin, di makikita rin ng mga anak ko, may anak din akong babae. Mga kapatid, ang usapin ng magkakapatid ay nagsimula na po at malalaman natin ang iba pang detalye sa pagbabalik po ng Face to Face. Wala pong alis. Hindi niya na po binalikan yung pamilya niya nung araw nung magkasunog na yun. Kaya pati po yung bahay niya, pinabayaan na, tapos ibinenta niya. Tapos nagpakalayo na po yan, di na po namin alam kung saan nagpunta yan. Pagkaturan, harapin mo, face to face. Mga kapatid, kami po ay nagbabalik sa Face to Face at inirereklamo nga ni Mang Diosdado ang kanyang bunsong kapatid sa ina na si Jocelyn dahil nga daw po inaangkin yung bahay. Yung bahay na yon ay kanino ba, Jocelyn? Sa akin po yun. Pati yung Bakit mo lote, nasabing sa'yo? iniwan po ng ama ko yun sa akin. May kasulatan ka? Opo. Bago siya mamatay, nagpagawa po kami ng affidavit. Nandun po yung pirma ng daddy ko na sa akin po yun. Tapos gusto niya pang tumira doon sa bahay. Pag inisip ko, pag namatay nanay ko, baka kinin niya yung bahay. Nalalaki siya, babae naman po ako eh. Wala naman akong laban yan. Ang dami nila, nag-iisang anak lang ho ako. Wala akong Kanina, nasabi mo na adik sa babae ang Opo. kuya mo. Adik po Bakit siya sa mo babae. nasabi yun? Kasi nakikita ko rin naman po eh. Kung sino-sino babae rin ang kasama niyan eh. Pero may asawa ang kuya mo, di Wala ba? na po asawa yan, iwalay na noon pa. Ang mga anak niya napabayaan. Pero gaano katotoo na sinabi rin ng Kuya Diosdado mo na pati ang nanay mo, pinagkakait mo sa kanya pag pumupunta siya doon at dumadalaw siya. Mag-umpisa po nung kinder hanggang naging grade 6 ako, nandun ako sa lola ko. Pupunta lang po ako sa bahay namin pang tuwing Sabat Linggo, walang pasok. Tapos sabihin ako pa magdadamot sa nanay ko. Samantala na una pa nga silang ipinanganak sa akin. Kanina, kinuwento naman ni Kuya Dado na nung lumalaki ka, inalagaan ka naman nila, minahal ka nila. Yung tatay mo Oh, pa nandun nga na tayo. daw ang laging umiinom at pinagsasalitaan sila ng hindi maganda. Lumpo nga po kasi yung father ko eh. Lumpo Oh. na yun eh. Oh, Bakit? pero magkapatid nga kayo, magkadugo kayo, Bakit kayo pa rin ang binenta? dapat na nagtutulungan. Yun nga po, alam ko sa magkakapatid,
nagtutulungan. Oh, pero ang bakit nangyayari, sinasabi ako nga- ang pinagtutulungan. Oh, bakit mo nasabing Tatlong ikaw anak ang ko na ospital, tiyabi. tutulungan? Alam nyo, sa ospital mga anak ko, walang isa sa kanila, wala man lang tumulong. Kami lang ng asawa ko naghahalin sa ospital. Sana man lang sa dami niyan. O Joy, eto 20, pamasahe mo ba puntang ospital? Pero lahat sila Nagsabi wala. ka ba, Joy? Humingi ka ba ng tulong? Lumapit po ka. ako. Anong sinabi Pero sa'yo? wala. Ano raw magagawa nila? Wala namang mga tulong yung mga yan. Wala raw silang maitutulong. Hindi, kahit wala akong pera, Mang Dado, pero sana po, kung kayo man po ay walang maitulong sa pamamagitan ng pagbigay ng pera, pero yung mag-alaga po dun sa inyong pamangkin, Opo. pwede naman ho yun siguro, hindi ho ba? Pwede po yun, pero ang ano nga po, malayo nga po ako sa kanila eh, tsaka nag-iisa Hindi nga ko po nga alam ako eh. kung nasaan Yun na nga yun po eh. ang ano eh. Wala po May ako, darating nung time dito na sabi, may sakit titira po sa yung bahay. anak niya na sinasabi, wala po ako dahil wala nga po akong matira kung saan nga lang po ako nakaano nun. Nasaan nga po yung ibang kapatid ninyo? Ano po sa kapitbahay lang po niya. Doon sa ibang kapatid, bakit hindi ka doon lumapit, Yun nga po eh. Joy? Lumapit po ako. Wala nga rin po. Walang tumulong sa kanila kahit isa. Sabi ko siguro, kahit namatay na yung ama ko, ni isa sa kanila wala akong nakitang tumulong. Ni magbigay man lang ng kape sa mga naglalamay. Wala. Kami lang ng dalawa ng nanay ko naghahalininan. Joy, batay sa napag-alaman namin, umalis ka sa bahay nyo nung Umalis po ikaw ako dahil ay din po sa kanya. 16. Bakit? Umaga pa lang, siyempre tutulungan ko magluto nanay ko. Tutulungan ko. Pagdating ng umaga, mga anak niya nandun lahat. Pakakainin. Siya, ano ginagawa niya? Wala siyang ginagawa. Eh wala nga akong trabaho nun eh, tsaka ang isa pa nga, ang inaano ko po kasi, wala nga po akong bahay, paano hindi pupunta rin yung mga anak ko? Dahil nasunugan nga po ako. Natural lang po na itong mga anak ko, di ba sabi ko nga po sa inyo, Kahit pa sabihin mo nagkahiwa-hiwalay nga po yung sinugan mga ka, anak ko eh. gagawa ka ng paraan, lalaki ka. Eh ako, nagsawa na rin po ako. Tutulong din ako sa nanay ko, patas ganun din pala ang mangyayari. Di ginawa ko, lumayas na lang ako ng bahay namin. Para makaiwas sa kanila. Pero Joy, hindi mo ba inunawa muna yung sitwasyon ng kuya mo? Kasi kung babaligtarin naman natin, ikaw din man ang masunugan at ikaw din naman ang mawala ng asawa, mahiwalayan ka. Siyempre sa pamilya ka rin naman tatakbo, Kaya nga hindi po, ba? Kaya nga po, hiniwalayan So bakit dahil mo sa ganyan eh. pinagseselosan yung kapatid mo na ang nangyayari lang naman, bumabalik lang naman siya sa pamilya dahil wala namang ibang tutulong sa kanya, kundi pamilya din. Hindi niya na po binalikan yung pamilya niya nung araw nung magkasunog na yun. Kaya pati po yung bahay niya, pinabayaan na, tapos ibinenta niya. Tapos nagpakalayo na po yan, di na po namin alam kung saan nagpunta yan. Okay, binanggit mo kanina na dati ang nagpapakain sa mga anak niya ay ang nanay mo. Pero gaano katotoo na pag-alaman din namin na ngayon naman ang nagpapaaral sa mga anak mo ay nanay mo rin, hindi Opo. ba? Kasi ngayon po, wala po akong trabaho. Sabi ko sa nanay ko, huwag muna pag-aralin. Kasi wala akong trabaho, wala rin trabaho yung asawa ko. Kaya nga sabi ko naman ganyan sa nanay ko, kung tutulong siya, huwag niya naman akong susumbatan. Kasi siya hindi sinusumbatan. Tapos ako sinusumbatan. Paano Ibig sabihin, sinusumbatan ka? ikaw kwento pa ng nanay ko sa mga kapitbahay na, kasi ganito yung anak ko, ganyan yung anak ko. Sa anak ko magbibigay siya, magbigay lang ng tahimik na kami lang mag-ina nakakalam. Hindi yung kailangan, di ba, ikwento pa sa mga ibang tao. Di nakakahiya yun. Ako, Kuya Dado, doon po sa apat na kapatid niyong yon, wala po ba kayong pwedeng pakiusapan sa kanila Yung na, natuloy niya ng kapatid, dati siyang doon kayo patay. tutuloy? Sumutalo ako kapatid. May kanya-kanyang ko sa inyo. pamilya na po eh. Eh si Joy din po kasi ay meron na. Opo, ibig po sabihin, doon sa nanay ko po kasi, may paupahan na mga kwarto. Kaya ang gusto pong mangyari ng nanay ko, anuhan po ako kahit isang kwarto doon. Kasi Mang Dado, doon po Opo. ba may bakante? May bakante ba doon, Joy? Wala po, may mga Wala nakatira kang po. ano. Ngayon, So pinapaupahan mo? Pinaupahan po Opo. yung nanay ko. Ngayon, ang dalawang gusto pong kwarto. mangyari ng nanay ko, igawa po ako ng isa pang Doon siya kwarto. ititira. Doon sa ano. Ititira, babaero. Doon mo ititira yan. Kung sino- Pero Joy, ang nanay mo ay buhay pa. Alam mo, Joy, So ang nanay mo ang lumalabas na pwede pang magsabi kung sino ang gusto niyang patirahin doon o hindi. Kasi hindi pa iyo ang bahay na yon. May kasulatan ka ba na... Opo, iniwan sa akin. Aka na, patingin. Iniwan ng ama ko yun eh. Ito yung apidabit, oh. Attorney Acosta, kasi nag-aagawan sila doon sa bahay pagkatapos buhay pa ang nanay ni Ate Jocelyn at ni Kuya Dado. May karapatan po ba si Kuya Dado na tumira doon sa bahay na yon? Ang gusto ko munang liwanagin, Joy, kailan ba naipundar yung bahay na yan? Nung nagsama na ang tatay mo at ang nanay nitong si Mang Dado. Matagal na po. O bago pa ipanganak ka?
Matagal na po yun, yung bahay Nung na yung bago. pagkapanganak niya na po. Yung sa Magkasama unang, na po. sa tatay mo, wala na ipundar. Wala po, dahil kanya-kanya po kami ng Yan, ano eh. sa akin Kanya-kanya po yan. po, kanya-kanya po kami Yan, ng iniwan ng lote. ama ko sa akin bago po namatay. So ito ngayon, yung bahay na ito, ay pag-aari ng nanay nyo at ng tatay mo. Yeah. Okay? Doon sa bahay na yon, kung babalyuhan yon, kalahati noon ay sa tatay mo, ang kalahati noon ay sa nanay nyong dalawa. May karapatan din ang kapatid mo at may karapatan ka. Kasi kung mamamatay ang nanay nyo, wag naman, no? Legitimate siya, legitimate ka, pare-pareho kayo may karapatan, pare-pareho rin ang share nyo sang-ayon sa Article 980 ng New Civil Code sa succession. So, hindi mo po pwedeng angkinin yung buong bahay sa pamamagitan ng isang affidavit lamang. Dahil nga sa nabanggit, attorney, na buhay pa yung kanilang nanay, so, ibig sabihin, yung nanay pa rin nila ang magdidesisyon kung sino ang gusto at ayaw niyang patirahin sa bahay na yun. Oo, magdidesisyon ang nanay niya, pero dapat natin maunawa, hindi naman dapat apihin ng isang ina ang kanya ring sariling dugo at anak. Nasasabihin hindi ka pwedeng tumira dito. Diba? Opo. Pero hindi Anak naman po din yan, dugo nagpapalaya at sa laman ng nanay. nanay. Pero hindi naman ho daw siya pinapalayas ng Hindi naman kanyang po ako ina. pinapano, dahil nanay ko nga po nag-o-offer sa akin na Na dun ka pagtayo ako magtayo ng ano, kwarto. magtayo ng Ang kwarto. bali Siya lang po may talaga ayaw yung ay si maayaw. Joy. Siya lang po yung maano. Paano wala naman tumatagal na bahay sa'yo eh, binibenta mo eh. Siya lang po. Dalawang bahay, binenta niya po. Ay, nagbenta? Hindi niya iniisip, mga anak niya. Paano magbebenta na Palagay na natin. Ay, Palagay sunog po na raw. natin na sunog o na demolition. Lalaki siya, gumawa siya ng paraan. Tayo niya yung bahay niya para pag ano, may bahay Saan yung nga mga ako anak niya lima. magtatayo? Ano, Wala nasaan nga yung anak niya lima? magtatayuan. Napabayaan niya po. Na-demolish nga. Nagpakalayo siya. Nasunog daw eh. Wala siyang pampagawa. Nung masunog Yun na nga po, po eh. ibinenta niya yung lote. Ay, yung Joy, pinagbentahan. marahil merong hindi magandang nangyari sa kuya mo, pero Umalis nandun na siya, nga hindi tayo, na di ba? mapamilya Sinasabi ko, salamat po Attorney Acosta, sinasabi ko na lahat naman tayo, pag nagkakaproblema, nadadapa tayo sa buhay, di ba ang binabalikan din natin ay pamilya natin? So bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng kuya mo na bumalik dun sa bahay na yun at makapagsimula ulit? Ayoko talaga siya. Nadala na ako eh. Hans, ako siguro ito na ang pagkakataon ng mga sausawero at sausawera na Bigyan mo ng bahay, tapos ipakita bibenta. nila ang kanilang opinion sa ating usapin ngayong araw na ito. Mga kapatid, kay Mang Dadu ba sa puti o kay Joy sa pula? Boto hands, part 1, go! Chang Ami, nakikita natin ngayon na mas marami at tayong nakikitang puti. Marahil siguro gawa ito nung explanation nga ni Attorney Acosta. Pero may mga nakikita din naman tayo na kataas na pula na parang sinasabi naman nila na, teka lang, baka may rason talaga kung bakit parang nadala na ito si Joy. Mga kasawsawan, ang kapatid po ni Kuya Diosdado na masama rin daw ang loob kay Jocelyn dahil nga sa pag-aangkin at pagdaramot nito sa kanilang bahay ay magsasalita na rin po. Narito po si Blanquita del Carmen. Pasok! Ate Blanquita, gaano po katotoo na masama po ang loob ninyo kay Joy? Kasi po, na talagang masasabi po namin swapang yan eh. Kasi, yung kuya ko, nag-iisa po, wala siyang matulugan, walang makainan. Minsan nga, sa karsada lang yan natutulog. Pagpupunta po sa bahay ng nanay namin, siyempre, nanay namin, may karapatan siyang humingi dahil nagugutom. Oho. Nagagalit po yan, tinatago niya yung pagkain. Tinatago niya, inaakyat. Welcome face to face ang revelasyon po ni Ate Blanquita. Malalaman natin lahat sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang face to face. Yan lang kayo. Hindi ko naramdaman sa kanila, mga kapatid ko yung mga yan. Na-hospital ng mga anak ko, wala kang tumutulong sa mga yan. Eh, paano tutulog? Sugarol ka? Kahit mga Oh, sino nagsusugal? Sugarol yan eh. Sugarol. Anong sugal? Nagtotongit ng mamadyog. Pagtalikuran, harapin
nagbabalik sa Face to Face at ikukwento nga po sa atin ni Aling Blanquita kung bakit po masama ang loob ninyo kay Jocelyn. At sabi nga ninyo, pag dumadalaw si Kuya Dado doon ay pinagdaramot pati pagkain. Opo, pinagdadamutan nga niya eh. Saka kaya rin po namin nasabi na parang inaano yung nanay namin. Napakaswerte po niya. Napakaswerte niyang anak, sa totoo lang. Biruin niyo, 8 yung anak niya. Buhay naman ng asawa at anak niya. Nanay ko nagpapakain. Nanay ko nag-aalaga. Nanay ko nagpapaaral sa mga anak niya. Samantalang kami, lumaki kami. Hindi namin kasama ang nanay. Hindi namin nasa na ano na nayakap yung nayakap bilang anak. Kasi po, bali broken family po kami. Lumaki naman po kami sa stepmother namin. Sa stepmother namin kami lumaki. Oo. Kaya hindi po namin nakasama yung nanay namin. Siya po, mula po ng isilang, nagkamalay. Nanay na po namin ang kapiling niya. Kaya yun, nasasabi namin swerte siya. Ang kapatid ko lang pong kasama ng nanay ko. So ang sinasabi po ninyo sa akin, talagang maswerte si Joy. Opo, Dahil napakaswerte po niya. kasama niya yung nanay Dahil lumaki ninyo. po siya ng nakaano Opo. eh. Inaalagaan po ba niya ang nanay ninyo? Eh, yun nga, ang sinasama nga ng loob namin dyan, yun nga, pag Minsan oras nanay ng ko pa- pagkain, hindi niya pinapakain si nanay. Tinataguan Sila pa lang siya. pong pamilya umaakyat. Makikita ninyo? Eh wala nga kayo sa bahay. Paano nyo makikita? Kami lang nasa bahay. Bakit nagpupunta naman ako doon Hindi naman kayo mga security guard para bantayan nyo Minsan ako. nagsusumbong pa nga si nanay sa akin eh. Bakit hindi mo tanungin si nanay? Oo nga po, Ano ang nanay. sinusumbong sa inyo? Nanay ko po, Sabi ko, Nay, kumain na po ba kayo? Sabi, tignan mo nga, nagluto nga sila, umakyat lang. Yung May po ang pansyabu, inaano walang ko sa pangkain. kanya, alagaan niya nanay namin dahil siya nung nakaramdam Sino ng ang pagmamahal. nagda-drugs? Yan. Tingnan nyo ang itsura niya, no? Di dati niya ngayon, mukhang bunguna ko. Dahil sa kasi sa Alam mo, kainin. Joy. Bakit mo nasabi yun? Nakita mo ba? Nasa sa itsura yan. Joy, nakita mo ba? Kasi mahirap ang magbintang, mahirap ang magparatang. magbintang. Nakikita ko siya kasi May ebidensya may ka? mayaya sa kanya. Mga barkada niya. Barkada, hindi ako. Pero nabanggit din po kanina kasi, Ate Blanquita, ni Joy, na nung nagkasakit ang mga anak niya, wala man lang daw po ang tumulong sa Isa pa inyo. yun, Tiami. Umihiram ng 50, yun ang sinama ng loob niya. 3 araw pa lang Hindi ako po may nahanap, sakit. mahirap sa Iniwan po siya ng 50. asawa niya kasi pag nag-aaway po yan, naghahabulan. Iniiwan ng asawa niya. Kaya naman po hindi ko pinautang ng 50 nung araw na yon. Sa 8 pong anak niya, habulin niyang asawa niya, ang nanay ko ang maghihirap. Ang nanay ko ang mag-aalaga. Ano ba ang trabaho ng iyong asawa? Wala Nag-ano nga po siya, eh. nagko-construction po siya sa may BF, sa may Marikina. Ikaw, Sa bahay lang po ako. paanong nangyaring umabot ng 8 ang anak ninyo? Patawarin, ina ng awa. Hindi ba ninyo naisip man lang kung paano papaaralin yun? Kung paano bubuhayin? Ako, Tiami, kung meron lang po ako talagang nasa plano ko yun, gusto ko mapag-aaral mga anak ko matapos. Ilan taon na ang Baby bunso? po, pinaampon. Baby. Pinaampon niya, yung baby, yung bunso, Sa mga pinaampon. lola ko po. Nasa ampunan na. Pinaampon mo? Pinaampon niya. Sa mga lola ko. Kasi nga po, wala na, sakto na wala ng trabaho sa asawa ko. Hindi siya naawa Kaya sa nasa lola nanay ko namin, muna. gawa ng siya ng gawa ng bata. Kaya nga sabi Nanay ko, namin naghihirap. napakaswerte. Napakaswerte niya talaga dahil biruin mo, 8 anak niya, pati Eh, asawa swerte niya. ko pala eh. Kung pinatutulungan niyo ako, di patayin niyo na lang ako. Hindi ka namin Hindi ganon yun, papatulungan. Joy. Hindi ganon yun, Joy. Joy, Hindi ka namin walang karapatan ng Mahal ka kahit na namin. sinong tao ang patayin ang kanyang sarili dahil hindi yun ang kasagutan sa lahat. Di ko naramdaman sa kanila, mga kapatid ko yung mga yan. Na-hospital ng mga anak ko, wala kang tumutulong sa mga yan. Eh, paano tutulong? Sugarol ka? Kahit mga Oh, sino nagsusugal? Sugarol yan eh. Anong sugal? Nagkatokit, nagmamadyog. Pag humingi nga yung mga pamangkin ko, naaawa ako dahil pinapalo niyan eh. Ako hindi na lang nag-ano, pero talaga si Warren talaga. Pinapalo niya. Ano na naman ang dahilan? Bakit ka nagtotong-its at nagmamadyong? Wala pang Walang trabaho trabaho yan, ha? yan, ha? Wala kang trabaho. Bakit ka pa nagsusugal? Kasi po, ate, may ilang minsan nagiging libangan ko. Oh. Libangan, Libangan. Bakit hindi mo libangin ang sarili mo sa pag-alaga sa 8 anak mo? Yun, ang pinakadapat. Hindi naman po Yun ang sila dapat pag-oras ng libangan. kainan. Pag-oras po ng pagkain, pinapakain ko naman din po sila. Wow! Tapos, siya, may oras siyang magsugal. Nanay ko pa, Bakit hindi pa imbis na yung makikita oras nanay. sa pagsusugal at Hindi sa pa siya pagdadrugs, magbago sa mga ba't hindi anak ko, itulong sa kapatid ko? pagtitinda? Yun nga rin ang hindi ko maintindihan, Hans. Eh, sa amin po ang sugalan eh. Walang ano.
Opo. Yun lang ano. Ang pasugalan sa inyo din. Pasugalan ng nanay ko. Patawarin. Eh, yun nga lang po binubuhay eh. Doon po kumukuha ng ano ang nanay ko na ibinubuhay sa kanila. Pero hindi man araw-araw sa akin ibinubuhay lahat yun. So may bingguhan dun sa bahay nyo? Opo. Meron po. Yung tong doon, yung po ang ibinubuhay sa kanila. Pero kahit nga ako minsan kay nanay, naningi lang pambili-bili, ayaw pa magbigay. Attorney! Bago lang tayo magsawsawan. Pagka may pabingguhan sa bahay, ano ba yun? Dapat may permit yan sa City Hall. Okay. Pag walang permit yan, illegal yan. Yung pagpapasugal na yan, legal gambling. May ano naman po Although sa yung bingo barangay. per se, ay okay lang yan kung libangan. Pero kung pinagninegosyo na, dapat may permit yan. May business permit. May permit ba? Sa ano lang po, alam lang po sa barangay. Dahil ano lang po, mahinaan lang naman po na ano, hindi naman po yung... Ang dami talagang rason. Hans, baka merong munang gusto makisawsaw dyan sa puti. Naku, kanina siya medyo tahimik sila, pero ngayon na narinig na nila ang mga kwento, may mga nagvo-volunteer na. Ate, may sinasabi ka kanina, ano yun? Kasi alam nyo, pare-pareho tayong magulang. Ang magulang, mawawala yun sa mundo, di ba? Sana maintindihan nyo rin yung sitwasyon ng magulang nyo. Lupa lang yan, bahay lang yan, mawawala yan. Pero yung pagmamahal ng magulang, andyan pa rin kailangan sa puso natin. Okay, tapos may tanong pa dito si Mami. Mami, halika. Ano naman yung tanong mo? Sana, Joy, sa dami ng anak mo, 8, dapat alam mong ginawa mo, hindi yung naglilibang ka magmadyong eh. Ilibang mo, magtinda ka. Ako 8 taon nagtitinda sa palengke. Hindi ako umasa sa magulang. Pinalaki ko pati mga kapatid ko. Kayanin mo, dapat kayanin mo. Naawa ko sa sitwasyon mo. Tsaka magkakapatid kayo, dapat magbatian na kayo. Hindi yung ganyan, magpapasko na. Pangit yan. Sabi ko sa iyo, Chang, sila man ay nadala na rin ng problema ng magkakapatid na ito. So, balik muna ako sa iyo. Dr. Camille, marami sa ating mga kababayan ang dumadaan sa ganitong problema. At marami sa kanila talagang yung ganyan, yung magkakapatid sa ina, magkakapatid sa ama. Bakit napakahirap at napakasakit para sa kanila na tanggapin ang katotohanan? Kasi nagkakaroon tayo kaagad ng tinatawag nating attitude sa ganitong klaseng konsepto na biglang magkakaroon tayo ng bagong kapatid, bigla tayo magkakaroon ng bagong nanay or bagong tatay. Natural sa isang tao na merong tinatawag na yung mitote. Yung mitote, ito yung parang nagkakaroon ng fog yung ating persepto sa yung nangyayari sa realidad. Parang ang iniisip natin, paano kung nakita ko na yung mga bago kong kapatid? Yung mismo, iniisip mo na, hindi, dapat hindi ako maganito. Parang ito yung pamamaraan ko. Hindi naman sa pagiging ganit, pero gumagawa ka ng sarili mong konsepto na ito ang dapat kong gawing attitude sa mga taong ito dahil kasi baka ganito ang gawin nila sa akin, hindi ko kakayanin. So, ina-assume na niya kaagad kahit wala pang nangyayari. Kaya ang nangyayari tuloy, pag nagkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon, nagka-clash talaga sila, hindi sila nagkakaintindihan. Ang mahirap kasi dito, no, kung napapansin nyo, no, lahat kasi parang tinatanggap ni Joy masyadong personal lahat ng bagay. Lahat ng sinasabi ng nanay mo, lahat ng sinasabi ng kapatid mo, dahil alam mong kadugo mo yan, hindi mo siya iti-take as personal na talagang pinagsasabihan ka. Pero ang nangyayari nga, iba yung pagtingin ni Joy. So talaga ang tendency, naaapektuhan siya emotionally, at the same time, nagiging sensitibo siya sa mga ganitong bagay. Marami pong salamat, Dr. Camille. Joy, gusto ko lamang liwanagin sa'yo na hindi ka namin pinagtutulungan, pinipilit namin unawain kung saan ka nanggagaling at sa kung paano namin ikaw pwedeng tulungan. Mga kapatid, ang ina po ng magkakapatid na galit sa pagdaramot po na ginagawa ni Ate Jocelyn ay magsasalita na. Narito po ang kanilang ina na si Corazon Alfonso. Pasok! Mga kapatid, ang reklamo po ni Kuya Diosdado, sobra na raw po ang pagdaramot ng kapatid nilang sa ina na si Ate Jocelyn na inaangkin na nga daw po ang kanilang bahay, pati na po yung kanilang nanay. Kasama po natin ngayon si Aling Corazon. May sama ng loob po ba kayo kay Jocelyn?
Wala po akong sama na loob. Mahal na mahal ko nga po yan eh. Oho. Dahil siya na po ang aking bunso. Opo. Lahat ng anak niya, kinukup ko, pinaaral ko. Siya lang itong nagsisilos sa mga kapatid. Pero siya ang pinakamamahal ko dahil siya lang ang aking bunso. Taka isa-isahang minahal ko rin sa pangalawang asawa ko. Kinausap niyo po ba si Jocelyn dahil nga ang sinasabi niya ayaw daw po niyang tumira doon ang kanyang kuya sa bahay po ninyo? Opo, kinausap ko. Ay ayaw nga ho siyang pumayag. Kaya ko po kinukumbinsi dahil mayroon po akong bahay nakapraso at saka lupa na 15 square meter na nakapangalan ho sa amin dalawa. Ngayon po, yung itaas na yon pinagawang ko po ng 3 kwarto. Opo. Ang gusto ko pong mangyari, dahil nakikita ko, napakalat-kalat ko ito. Kung kayong ina ay masa akin, hindi siguro niyo maatim ang konsensya niyo na ang anak ninyo wala natutulog sa tricycle lamang. Oho. Na wala man lang matulugan. Kaya ang hinihiling ko po sa kanya, yun man lang pong 1 kwarto, ipagkaloob na niya rito sa aking anak na kay Diosdado. Dahil ubod-ubod naman ho ng kamalasan ang inabot nitong anak kong ito. Kung alam niyo lamang po, nung siya'y nag-asawa, ang asawa niya po, ang anak niya po, 6. Iniwanan ho siya ng asawa. Narinig mo, sabi ng nanay mo, ikaw ang pinakamahal nga niya sa magkakapatid. Kasi ikaw nga ang bunso. Nararamdaman ko talaga, mahal din ako ng nanay ko. Pero sa mga kapatid ko, parang nararamdaman ko hindi nila ako mahal. Kasi bakit parang hindi nila ako tinutulungan? Bakit ganun sila? Rahil ang kinakatakot po talaga ni Joy ay wag naman ho sana, di ba? Alam naman ho natin na darating ang araw ng ating mga magulang po ay papanaw, hindi ho ba? Inaasahan din naman ho niya na kayo, mga kapatid niya, ang tutulong sa kanya na ayaw po rin niya na mangyari ulit yung nangyari noon na nagkasakit ang mga anak niya at pinabayaan niyo po siya. Hindi ho ba? Aling Blanquita. Kaya naman nagkasakit kasi yung anak niya dahil din po sa kapabayaan niya eh. Dahil nga puro ano nga lang Alam siya. mo ba magkakasakit na gano'n yung kalalabas sa loob ng tiyan ko? Sinabi ko ba, anak, magkasakit ka paglabas sa loob ng tiyan ko? Sinabi ko ba yun? Kalokohan na lang yung sinasabi mo. Wala po kasi Matapos po nating marinig ang lahat ng sama ng loob ng magkakapatid na ito. Hans, sino kaya ang mas... Di ko alam kung mas pinapanigan o mas ano ba? Ako basta ang boto ko para kay nanay. Ako din. Ang boto ko para kay nanay. Ewan ko kayo ha. Part 2 ng boto, Hans. At I'm sure dinadalangin nyo rin na talagang ang pamilyang to ay maaayos natin ngayon mismong araw na to. O, ano ba muna ang boto nyo? Pula ba o puti? Go na, go! Okay, Chang. Ang nakikita ko ay kulay puti. Pero sa aking palagay ha, hindi ito ibig sabihin ay against sila kay Joy. Ang ibig sabihin ng ating mga sausawera nga, sana maging isang buong pamilya na hindi hati. Mga kapatid, hindi nga po maunawaan ni Kuya Diosdado ang ginagawang pagdaramot at pag-angkin ni Jocelyn sa kanilang bahay, pati na rin po sa kanilang nanay. Para po, mas maipaliwanag sa ating mga bisita ang kanilang problemang personal, sila po ay makasama ng ating pong trio tagapayo. Huwag ang dibdib mo, pagka nabibigyan mo nanay mo, ilangin ng nanay mo, ha? Hindi na magkakasama kayo. Okay lang sa akin, pero gusto ko rin na sana magbago na rin po kuya ko. Hindi, parehas kayong dapat magbago. Hindi parehas po kami babago. Pero gusto, kasi kinakatakot ko baka pagdating ng araw, wala nga nanay ko. Tapos, siya na tira sa amin, baka pagdating ng araw, ako pa, bayad ng tubig, ilaw. Hindi niyo na ako tulungan. Tulong-tulong yan eh. Kasama kang kapatid doon. Mahirap yung wala kang kasama pa rin doon. Nagtatangkol sa'yo. Sa ating pong mga bisita, kayo po ay nakausap na ng masinsinan ng ating pong mga tagapayo. Pero meron pa rin po silang mensahe sa inyo. Simulan ko lamang kay Attorney Acosta. Joy, kanina sinabi ko na sa iyo ang batas na ang magkakapatid na iisang ina ay may pare-parehong karapatan sa ari-arian ng kanyang ina. Ito kapatid mo to na natutulog sa kalye. Walang uuwian.
Ang kanyang hinihiling ay yung kabahagi rin naman niya at karapatan niya. Kaya bilang kapatid na may awa sa iyong kapwa at sa iyong kapatid, karampatan lamang na pagbigyan mo din ang hiling ng iyong ina. Ang iyong ina na bagamat buhay pa, siyang may buong karapatan sa tahanan na gustong tira ng iyong kapatid. Maraming pong salamat, Attorney Presida Rueda Acosta. Dr. Camille? Alam niyo, sa tao, napaka-natural na tayo ay natatakot sa mga bagay na hindi natin alam. Kung kaya't gumagawa tayo ng haka-haka at palagi nating sinasabi natin na ito ang akala ko. Pero kung ikaw ay marunong magtanong, marunong kang umintindi, maiintindihan mo kung ano ang pangangailangan ng mga kapatid mo, ng nanay mo, hindi nyo kailangan mag-away. Dahil unang-una, mas magkakaroon ng magandang komunikasyon sa bawat isa at unang-una talagang magkapamilya kayo. Hindi yung pwedeng sabihin nyo, yung nanay mo, yung nanay ko, hindi yung lola ko, ganun. Dahil palagi ang isipin nyo pag pamilya ay natin, kami, tayo. Yun lang. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Ang puso pong may wagas at tunay na pagmamahal ay wala pong puwang para pumasok doon sa pusong yon ang kasakiman, ganid, at yung maging makasarili. Para sa iyo, mahalaga ang material, ang bahay, kaysa iyong kapatid. Ngayon po ang diwa ng ating Pasko ay magkaisa. Magkaisa tayo, nagmamahalan. Alisin na po sa ating puso ang kasakiman, ganid, at pagiging makasarili. Sana naman, patuloy tayong magmahal bilang isang pamilya. Salamat po, Reverend Father Sonny Merida. Ate Joy, hangad namin na mas naging malinaw na sa iyo ang mga sinabi ng ating tagapayo. Pinaliwanag naman ni attorney kung sino talaga sa inyo ang may karapatan dun sa bahay na yon. Maari mo bang bigyan ang pagkakataon ng iyong kuya na magkasama kayo dun sa bahay na yon at magmahalan bilang isang pamilya? Okay lang sa akin na magkasama kami. Pero gusto ko pagdating na tulungan niya naman ako. May papangako mo naman yon, Kuya Dado, na magtutulungan kayo, hindi po ba? Opo, kaya ko po ipangako sa harap po ng nating lahat, ganun din po sa itaas. Nay, narinig po ninyo ang mga sinabi po ng anak ninyo. Papayagan na daw po ni Joy na tumira doon si Kuya Dado sa bahay. Maraming salamat naman po at pinakinggan ang mga payo ni Joy. Salamat na salamat. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Sana po mangyayari ang mga payo nyo sa kanila para maging hawawan ang aking dibdib. Kasi may sakit ako, baka pumana, magsama-sama kami, andun sila lahat sa tabi ko. Sige po, Nay. Joy, marahil ito ng pagkakataon na yakapin mo na ang nanay mo at ang mga kapatid mo. Sige na, Joy. Mahal na mahal kita. Hindi kayo tinatakwil. Mahal na mahal ko kayo lahat. Kuya, Kayo. siguro, Kuya mo, ate mo. humingi na rin ho kayo ng tawad kay Joy sa mga nangyari. At ganun din ikaw, Joy. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Aminan na po tayo mga kapatid, napakaraming aral na naman po tayong natutunan mula po sa ating issue ngayong araw na ito. Sa naging issue po ng mga magkakapatid, napakahalaga din pong maiparating namin sa inyong lahat ang tungkol po sa responsableng pamilya. Wala po kaming kinikilingan o kinukundi ng paraan sa pagpaplano po ng ating pamilya. Ang sa amin lang po ay yung mga bata na nagiging biktima po sa mga ganitong pagkakataon. Kung meron po tayong pag-aalinlangan o kaya po ay takot o kung tayo po ay walang alam, mahalaga po na pumunta tayo sa ating pong mga health centers para magtanong po, alamin kung ano nga ba ang pinakamainam na paraan para po sa atin. Isa pang mahalagang aral mga kapatid na napulot po natin sa ating issue
ay ang kalagahan po ng pagsasabi at pagpaparamdam ng pagmamahal sa ating po mga mahal sa buhay. Gaya nga po ng lagi kong sinasabi, huwag po nating hintayin dumating ang araw na pagsisihan po natin ang pagkawala ng ating magulang, kapatid o anak na hindi man lang po natin sila nayayakap o nasasabihan kung gaano natin sila kamahal bago pa ho mawala sa mundong ito. Sana po, lagi po ninyong pakatandaan yun. Maraming salamat po sa ating mga bisita at aking co-host na si Hans Martel, sa Dance Squad, sa ating po mga bouncers na sina B1 at B2, sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera, at syempre po sa ating mga bisitang nagkwento ng kanilang buhay. Nais din po naming pasalamatan ang mga writers po ng Manila Bulletin, ang Students and Campuses Edition na nasa audience po natin ngayon. Maraming salamat. Paalala lang po, laging narito ang face-to-face para mapakinggan po ang inyong mga problema at mabigyan po namin to ng lunas sa kahit na maliit na paraan lamang po. Ako po muli, ang inyong Chang Aming na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Sandali lang. Oh. Ang kapal ng mukha mo! Alam mo ba kung gaano kasakit para sa aming mga babae ang masaktan ng asawa? At alam mo rin ba kung gaano kasakit para sa aming mga babae na nakikipagtali kami sa asawa namin kahit alam namin na nambababae ang asawa namin? Alam ko po yun. Oh.